sa hospital dahil si Chico ay biglang nagsuka at nag-diarrhea. Hindi ko alam po anong reason kasi lahat kami magkatulad lang ng kinain at ininom na gatas, pati mga kapatid niya. So lahat is okay pero si Chico ang nag-react. So tingnan natin anong problema dahil ayaw tumigil kakasuka. Ayaw din uminom ng tubig at hindi kumain. So bago ma-dehydrate, dali na natin sa hospital. Buti na lang talaga at ang aking kapatid ay natulog sa bahay tonight. Merong magmamaneho kasi hindi ako nagmamaneho ng manual. So punta lang tayo sa hospital and then let's see ano sasabihin ng doktor. Baka kailangan i-admit. Sana naman hindi. Tingnan natin. Pero ang kinakatakot ko kasi sa mga bata na ganitong edad, dehydration. Kasi pag na-dehydrate, mas delikado. Eh ayaw niyang uminom ng tubig. Yung iniinom niya, sinusuka niya lang din. So, let's go. Okay. Paano kaya nila ma-distinguish ang amoeba o food poisoning? You try to close your eyes. I will ask the doctor. I will ask the doctor. We are in hospital. Ay, wag na po i-video. Galing ako sa admitting room guys para ipa-admit si Chico. Ngayon naririnig ko na yung iyak niya kasi tinusukan na siya ng dextrose. So let's go. Mommy! Mommy! Don't worry, Mommy is here. Hindi talaga pwede bigyan ng ano, ma'am? Water? So far so good guys. Na-admit na namin siya dahil ang sabi ng doktor ay dehydrated. Tinignan yung kanyang dila, dehydrated. And then yung heartbeat ay napakabilis. Sobrang tapang at sobrang maamoy ang kanyang stool. At basa at meron siyang parang mucus or phlegma. So sa ngayon wala pang diagnosis. Pero nakasulat pa lang sa kanyang reason for admit is diarrhea at vomiting. Pero dahil nga sa kanyang mabilis na pagsusuka, kailangan niyang i-admit agad para hindi siya ma-dehydrate. So sa ngayon, kakadextrose lang sa kanya. Time check 12:30 AM. Morning na pala. Ngayon, kinunan siya ng blood sample and then na-dextrose na. So, pinakakalimutan lang namin siya ng konti ng tubig kasi sabi ng nurse in charge is wag muna bigyan ng tubig. Kasi kailangan munang i-diagnose kung anong problema. So, iyak siya ng iyak kasi uhaw na siya. Babasain lang ng konti yung lips. Parang ako din kailangan ko ng tubig. Tita first. Wala pa man tayo room number. Nag-wait ako. Sorry. Can we go for x-ray na? Alright guys, mag-alauna na ng morning and nagbigay na ng reseta yung doktor. Kaso wala silang gamot dito so kailangan bilhin sa labas. Ngayon, nag-request yung doctor or yung pedia na i-x-ray. So antayin natin yung resulta ng x-ray and then tingnan natin anong mangyayari. So praying and hoping na sana hindi ito seryoso. Kasi out of the blue lang talaga pareho naman kami ng kinain. Pero iba kasi yung ano ng bata, katawan ng bata. Iba-iba. Hindi magkatulad. So, sana maging okay lang si Chico. Alright guys, nakalipat na kami sa aming room dito sa hospital. So, etong hospital na to ay private hospital. Pero meron silang ward area na bakante kasi bagong-bago tong hospital na to. So, sa ngayon, meron siyang 6 na beds pero isa lang yung occupied. Merong isa na pasyente and then kami yung ikalawa. So, as you can see, bakante. And then, hindi busy yung hospital. Kasi last year, I remember, dinala ko rin dito si Kulit-Kulot.
nung nagka-UTI siya. Pero hindi naman siya na-admit. Binigyan lang siya ng gamot. This time, si Chico talaga ay na-admit na x-ray, na lab test. Quiet. Again? I said a little bit. Sabi kasi, hold this, hold. Ay. So, tinatanggal ko lang yung atensyon ni Chico sa tubig dahil sabi nga ng doktor, huwag bigyan. Pero uhaw na uhaw yung bata kanina. So, hindi ko talaga matiis. Binigyan ko ng kahit konti. Ang room na pala na to guys ay ward. Mamaya sabihan ko kayo ng details ng room. Pero, like I said, meron siyang 6 na beds. 6 na pasyente. Dalawa lang kaming pasyente dito. Wala siyang air conditioner. Pero, meron siyang electric fan. And meron siyang sariling toilet. So, since wala masyadong tao, allowed kaming gumamit ng other beds. Pero ako matutulog ako sa tabi ni Chico. A few moments later. Alright guys, time check natin. Medyo mahina lang yung boses ko. Pero time check natin is 2:30 AM. At ayan si Chico nakatulog. Ayan. So, medyo nahirapan ako talaga kasi parang mga 2 oras siyang humihingi ng tubig at saka gatas. Pero sabi ng doktor, wag munang bibigyan hanggat sa ma-make sure na okay ang kanyang tiyan at hindi niya isusuka. So, alhamdulillah, so far so good. Titingnan natin, pinahinaan nila yung kanyang dextrose at napagod na siya kakaiyak at kakahingi ng gatas at tubig. Tinatry ko lang din siyang i-distract gamit yung cellphone. Pero dito ko i-mention sa inyo guys no kung gaano ka-importante ang pag-aasikaso natin sa mga government IDs natin tsaka PhilHealth. Kasi sa ngayon, talagang na-consider nila yung PhilHealth ko kung saan dependent ko si Chico, si Kulot, tsaka si Kuya Kahil. 3 sila. Tamang-tama at talagang binayaran ko talaga ng 6 na buwan. So, valid yung aking PhilHealth. Bait talaga ni Lord. So, 2:30 na, hindi ako inaantok dahil gusto kong tingnan si Chico. At pagkatulog niya, naka-toilet na din ako. Kasi mahirap iwan, baka mahulog. Pinauwi ko na yung mga kapatid ko kasi meron silang trabaho bukas. At si Auntie Christine naman hindi pwedeng iwan yung 2 bata sa bahay. Si Mama naman pagod din galing sa work. So sabi ko kaya ko naman, sana bukas merong bakante para mag-relyebo. At nang mabayaran ko yung mga gamot sa baba na ibibigay sa kanya sa morning. So, pahinga lang ako konti guys and then update ko kayo mamaya. Alright. Bigla akong nakaramdam ng gutom guys. So, nag-order ako sa Maxim ng Jollibee. Mabuti na lang mayroong mga 24 hours na mga food businesses, no? Katulad ng Jollibee. So, umorder lang ako ng kanin at saka manok. Kasi mahirap magtulog kapag yung ating tiyan ay nag-iingay. Sarap ng tulog ni Chico guys, oh. So, mas lalo kong na-appreciate yung fact na marami kami magkakapatid. Kasi katulad ngayon, kanina, tamang-tama, nasa bahay yung kapatid ko. Nakapagmaneho siya kasi manual, hindi ako marunong. Wala naman akong driver sa gabi. Kaya siya yung nag-drive. Sinamahan nila ako sa hospital hanggang sa na-admit si Chico at na-dextrose. At least kahit na may mga trabaho sila, napuyat din sila. Ngayon inaantay ko lang yung ibang mga kapatid ko bukas. I'm sure dadaan yun sila dito. Pero let's hope and pray na by tomorrow it will be a lot better para kay Chico at nang hindi naman kami magtagal dito. Kasi magastos din guys. Alam nyo naman kapag hospital, lalong-lalo na sa ating mga single mommies na patuloy na lumalaban. Masaya lang ako at nakatulog si Chico kasi iyak ng iyak kanina.
Antayin ko lang yung pagkain ko. Nagpabili na rin pala ako ng tubig. Mabuti na lang mayroong mga ganito no, yung 24-hour na mga motorcycle deliveries. Kasi pagpabili ko ng pagkain sa Jollibee, nakiusap na rin ako na daanan ako ng 1 liter na tubig para makainom ako ng maayos. Ayan. Wala akong dalang damit dahil inuna ko lang si Chico. Bahalang bukas na ako makapagpalit. Hi guys. Nag-cancel yung aking order. Nag-cancel yung Maxim. So, matutulog muna ako ng hindi masyadong busog. And, anyway, alas 3 na naman ng umaga. So, it's okay. Matutulog muna ako, guys. Pahinga ng konti. And then, I'll update you in the morning. Ayan si Chico. So, nakifeel ko inaantok na rin ako kaya bukas ulit. Okay.